Hello, Yuli Carias Wong. Good evening. First time na, on time, Yuli Carias Wong. Yan. Aga mo rin, ha? Kumusta na, Yuli Carias Wong? Malino ba yung voice natin? Good evening, Annabel Marinas. Baha na ba dyan sa Pantal? Yan. Daming binabaha po ngayon. Carlos Balbiran, mapagpalang ulan at baha. Dinagdagan ko na ng baha. Yan, mapagpalang gabi rin sa iyo, Carlos. Kumusta na? Malinaw ba yung natin, Mike? Andiyan na rin, nakita ko si Daisy Barroso is watching. Yan. Ganon din si JC, Pastor JC Abolencia ng DOJ Malasiki is also watching. Yan. Kumusta na? Mapagpalang ulan at bagyo. Dalawang bagyo, purihin ang Lord. Praise God. Magandang gabi, Sister Daisy. Baha ba sa inyo? Mataas sa Mangaldan? Pero may portion baha sa Mangaldan. Andyan din ang ating poging pastor. Hindi lang ng Malasiki. Andyan din ng Burgos. Ang Baguio, DOJ. Baguio, Arnold Kirimit. Pastor, magandang gabi. Kumusta ka dyan? Andyan na rin si Mavic. Magandang gabi. Ana Maria Victoria Pilas-Pilas. Hello. First time mo ba, Ana Maria? Parang ngayon ko lang nakita pangalan mo. Magandang gabi po sa inyo. Sino nag-invite sa iyo? Sa mga first timer, paki-like and share naman po. Nakita ko na rin si Nanay Rebecca. Hello, Nanay. Binaha ka ba? Yan, Nanay Rebecca, ang ating best friend. Kasama natin noon hanggang ngayon. Praise God. Nanay Rebecca Alerta Marinas is watching. Nancy Llamas, dadatingan ng ka-powerhouse. Magandang gabi, Nancy Llamas. Good evening sa inyong lahat. Pakisabihan lang ako kung malinaw po yung ating Mike. Lourdes Bernardino, magandang gabi po sa inyo. Sa mga first time po ay paki-like and follow naman po yung ating page. Hashtag po tayo ngayon, no? Nandiyan po yung title natin. Yan. Mabuti na lang, okay kayo, Pastor Arnold Kirimit. Taga-Bayambang, laging hello mga taga-Bayambang, magandang gabi sa inyo dyan. Praying kami mag-open din Ana Maria ng DOJ Bayambang. Praying kami. Nandito si Sister Teresa Malikden, Nanay Rebecca, nandito si Sister Teresa Malikden. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Yan, naka-join siya ngayon. Yan. Praying kami dyan sa DOJ, Bayambang. Malapit na. Yeah, praise God. Paki-share naman po sa inyong wall at paki-like and follow po. Malaki pong bagay pag sinishare niyo po sa inyong wall. Praise God. Maganda po topic po natin ngayon. Andiyan na rin si Maria Manuel. Magandang gabi. Hashtag po tayo about this time. Yan po ang topic po natin, about this time. Yan po ang ating pinaka-topic ngayon, about this time. Nag-heart ako, hindi lumalabas dito yung mga heart ko. Hashtag po ang title, about this time. Yan.
Nakakatuwa naman, kasama natin si Sister Teresa, oh. Praise God, nanonood. Hello, Brother Rudy Vesperas. Yan. Yan o si Brother Rudy Vesperas. Kung kailangan niyo po ng installation ng camera sa bahay, ay chat niyo lang po siya. Mona Lisa Olarte is also watching. Magandang gabi. Binaba ba kayo, Brother Rudy? Bahaba sa inyo? Antay lang po tayong konti. Tapos start na po ako. Last 5 minutes. Kasi after po kung bumati, kaya ako nag-aaga ay para makabati. Kasi after ko pong bumati, pag nag-start na po tayo, dire-diretso na po ako. Yan. Thank you sa hashtag Pastor Arnold Kirimit about this time. Nika Quinto, Lompero. Ba, nanonood si Nika. Hello, Nika. Talaga nag-grow-grow ka, Nika. Alexis CM, May Calyanta is watching. Andyan din yung ang magandang asawa ng ating pastor sa Burgos. No, nandyan si Rosette Lizel Estrada. Yan. Ang first lady ng DOJ Burgos. Andyan din si Pastora Gigi, ang aking ate is watching, you know. Magandang gabi po sa inyong lahat. Victoria Salayog is watching. Magandang gabi raw sa inyo, sabi ni Pastora Gigi at sa lahat ng ka-PH. O hindi sila sila Rudy. O. Kaya nga gusto ko lumipat dyan sa mga aldan eh. Sa amin, no, pinasok na pong bahay po namin. Ang taas po ng bahay. Kaya ho, temporary ang aking pamilya dahil pinasok na po temporary po ay nandun sila sa church. Ano ho? Doon sila nag-i-stay. Mahirap pero wala ko tayong magagawa. Yan. Bahang-baha po doon sa bahay namin. Kaya talagang nagpe-pray na po ako ng breakthrough. Hindi ka makapag-stay talaga, mataas ang tubig. Yan. Share dan na raw, sabi ni Maria Manuel. Brenda de la Cruz, Sarah is watching. Karen Grace Arsiaga ng DOJ Dubai is watching. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Mimi, hello Mimi, kumusta ka na? Long time Taga Dubai din, malapit po ito sa akin, si Mimi. No? At hindi po ito nagbabago kahit kailan. Pagpalain ka na, Lord. Natutuwa ako. Nandito ka ngayon, Mimi, nakaka-attend ka pa ba sa Dubai, DOJ? Yan. Margarita Lumuntad is watching. Rebecca Durol, Spirito is watching. Victoria Salayog, kompleto na yung mga ka-PH, Jingle Kalugay Banyes is watching. Sister Ann Mendoza, ang beautiful mother ni Pastor June ng DOJ Burgos ay watching. Ann Mendoza. Jovelyn San Nicolas is also watching. Lance Soria is watching. Hello, Lance. Kumusta na? Yan. Carol Vallejo is also watching. Lourdes Bernardino, nag-hashtag about this time. Paki-hashtag naman po. Yan. Magandang gabi rin sa iyo, Jingle. Sheila Operania is watching. Hello, Sheila. Paki-share naman po sa inyong wall. About this time, ang ating title. Paki-hashtag about this time. And then share it to your friend. I know you will be very blessed. Thank you for sharing, Rebecca Durol, Spirito. Sharing na raw po. Paki-like and share naman po ang ating page. At pwede ho bang hanapin nyo? Ako po'y makikiusap sa inyo. Meron po tayong page sa YouTube. Kaunti pa ho ang followers natin ho doon. Kailangan ko ho maka 1,000 na followers doon sa YouTube para doon na tayo magla-live mas malinaw. Yan, praise God. Tsaka dito kasi madidelete na after a month sa Facebook. Pero sa YouTube ay hindi po. Meron po tayong channel, hanapin nyo na lang po, Dunamis of Jesus. Iilan pa lang po yung followers natin doon. Kaya nakikisuyo po ako sa inyo, paki-follow naman po, paki-like yung ating channel sa YouTube. Yan.
Sharing done na rin si Lance Soria. Sana ma-share nila rito kung nanonood si Karina, ma-share yung link ng YouTube para ma-like niyo po. Yan, praise God. Anong oras na ba? Tayo mag-start para makarami-rami po tayo ng pag-share. Samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po ay manalangin saglit, tayo po ay yumuko at samahan niyo ako. Ready niyo na po ang inyong mga notebook, ang inyong Bible. Yan. Thank you for sharing as well, Ana Maria. Yan. About this time, sabi ni Rebecca Durol, sharing na rin si Nancy Yamas. Let's pray. Lord, marami pong salamat. Bagamat mabagyo, bagamat dalawa ang bagyo ngayon na nakapasok sa Pilipinas, maaari po ba, Panginoon, na patuloy mong ingatan ang bawat isa? Ikaw pa rin po ang aming pinupuri at itinataas sa aming kalagayan sa Pilipinas, Panginoon. Maaari ho ba yung pangalawa, Lord, na nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ay lumihis at ito po ay lumabas na. Kaya Ama, hayaan niyo po, habagan niyo ang inyong mga anak sa Pilipinas, sa mga panig ng Pilipinas. Panginoon, sobra na po ang tubig, Panginoon, at ngayon ginagamit po namin ang programang ito para ipanalangin namin, O Diyos, ang bawat kapatiran na di namin kilala na binaha at nangangailangan ng tulong. Maaari ho ba na kayo po ay magpadala ng tulong sa bawat pamilya na tinamaan, O Diyos? Ingatan niyo po ang bawat pamilya ng bawat Kristiyano, Panginoon, sa gitna ng bagyong ito. Kaya Ama, ngayong gabi, hayaan niyo pong gamitin ang programang ito bilang daluyan ng iyong pagpapala sa pamamagitan ng aming pananalangin para sa lahat. Kaya Lord, sa oras pong ito, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, all things work together for good. At hayaan niyo nga po, O Diyos, na ang oras na ito ay ikaw ang maitaas. At hayaan niyo po, marami kang mahipo ngayong gabi. Hayaan niyo nga po, O Diyos, na kumausap ka ng mga tao mo, mga lalaki, babae na nanonood at makikinig, manonood ng replay. Dalangin ko, Lord, na pagpalain niyo po ang bawat isa. At sa bawat pinagsishare nila, I pray sa bawat nanonood. Lord, madaanan, mapanood ng kanilang family at sila ay makatanggap sa mga hindi pa tumatanggap sa iyo. Kaya Lord, ayaan niyo po, let your eyes be my eyes so that I can see what you see, Lord. I pray, Lord, let your ears be my ears so that I can hear, Lord, every words of your people na sinasabi po nila sa iyo. I pray, let your mouth be my mouth so that I can speak with power, with healing, with love, to strengthen them, Lord, with peace. Ayan nyo nga po, gamitin mo po ako. Sa iyo lahat ang papuri, pasasalamat, at ang mga mahihina ay iyong palalakasin, ang may sakit ay iyong pagagalingin, saan man sila naroroon. Alam mo ang kalalagayan nila, alam mo kung sila po, O Diyos, ay nakaratay sa sakit. Alam mo, Panginoon, if they suffer, Lord, Panginoon, sa paglalakad, I know, Lord, that you know na ang iba rito masakit ang likod, napapagod. Ikaw, O Diyos, ang tatagpo. Lord, ang iba rito ay ang nanonood, Panginoon, ay nangangailangan ng iyong pagtugon sa kanyang hinihiling, Panginoon, O Diyos, kung tama ang desisyon na gagawin niya sa kanyang buhay. Gamitin mo ang programang ito, daluyan, O Diyos, ng iyong pagpapala. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ang inyong kasama tuwing araw ng Miyerkules. Ito po si Brother Jerome ng DOJ Dagupan. Ako po ay inyong samahan. Basahin mo muna natin at saka po natin i-explain, babalikan one by one. Yan. Basahin mo muna natin. Kung ready na kayo, ang ating pag-aaralan ay nasa Mark chapter 8. Verse 1 to 9. Yan. Mark chapter 8, verse 1 to 9. New Living Translation. Binabati ko na lahat ang kaka-join lang. Kasi hindi na ako babati. Sabi ko sa inyo, pag nag-start na po ako. Binabati ko na po kayo lahat. Thank you. At humabol po kayo. Mark chapter 8, verse 1 to 9. New Living Translation. Pakishare naman po sa inyong wall. Pakitag. Sabi po ng New Living Translation, about this time,
another large crowd had gathered, and the people ran out of food again. Jesus called his disciples and told them, I feel sorry for these people. Ang sarap na salita. Tuloy natin verse 2. They have been here with me for 3 days, and they have nothing left to eat. If I send them home hungry, they will faint along the way, for some of them have come a long distance. Sarap magmahal ng Panginoong Yesus. Ang sarap, nasa verse 3. Verse 4, His disciples replied, How are we supposed to find enough food to feed them out here in the wilderness? Verse 5, Jesus asked, How much bread do you have? How much bread do you have? And verse 5, 7 loaves, they replied. Verse 6, So Jesus told all the people to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves, thanked God for them, and broke them into pieces. He gave them to his disciples, who distributed the bread to the crowd. Verse 7, A few small fish were found too. So Jesus also blessed these and told the disciples to distribute them. Verse 8, They ate as much as they wanted. Sarap. They ate as much as they wanted. Afterward, the disciples picked up 7 large baskets of leftover food. There were about 4,000 men in the crowd that day. And Jesus sent them home after they have eaten. Yan. Purihin ang Lord sa pagkakabasa ng kanyang salita. Yan. Ito pong binabasa po natin ay patungkol sa pagkilos at paggawa ng Panginoon ng himala uli. Ito ay different sa 5,000 na ginawa niya ng favor. Kung di ako nagkakamali, yung 5,000, kung di ako nagkakamali, ay mga Israelita ang pinagawa niya ng himala. At ito namang 4,000 na binasa po natin ay mga hintil. Ang pinakain niya rito ay karamihan ay mga Gentiles. Yan. Kaya makikita natin na ang Panginoon ay gumagawa ng himala hindi lang para sa mga Israelita, hindi lamang sa mga piling lahi. Balikan po natin yung verse 1. Ang sabi po ng New Living Translation, about this time. At dito po ako nagbulay about this time. At ito po yung title po natin. Kung merong one day, meron pong about this time. Type nyo po dyan, about this time. Sa ganitong panahon, sa ganitong oras, meron po pala itong nakalakip na kahulugan. Sa mga nagte-take note, paki-take note lang po dyan sa inyong comment. Baka ngayong gabi ay sagutin kayo ng Panginoon about this time. Ano ba ibig sabihin ng about this time? The word about this time means it was said when someone does something or something happens that you think you should have been done or have happened much sooner. Pag ginamitan mo raw ng about this time, ibig sabihin ay merong kang dapat ginawa na dapat mo nang ginawa noon pa man. Kaya lang ay naisip mo, bakit parang ganito sinasabi? Bakit ngayon ko lang dapat gawin? Kumbaga, ang other term po nito is perfect time. Pero itong about this time is different. About this time is an expression, take note, used to emphasize that something, take note, that something should have occurred a long time ago.
Yung word na about this time, dapat nangyari na ito, nagawa na ito, natugunan na ito, noon pa man. Naintindihan niyo ba ako? Sa buhay po natin ngayong gabi, I pray. Itong about this time is for us. Itong about this time, maalala tayo ng Diyos. Na yung mga dapat na prayer request natin 1 year ago, 1 month ago, 2 years ago, 3 years ago, o yung mga nabura mong pangarap sa iyong buhay nung binata ka, na dapat yun ang narating mo nung binata ka, I pray about this time. Hello? Sino yung nag-agree sa akin? Gusto kong makita. Yung ibig sabihin ng about this time, it is an expression to emphasize that something should have occurred a long time ago. Another word for about this time is that something now happening. Ngayon may nangyayari na. Yan ang ibig sabihin ng about this time. Or about to happen. That should have happened earlier. Hello? Ako gusto ko, Lord, alam ko ngayon, may ginagawa ka na sa buhay ko. May ginagawa ka na sa buhay ni Lourdes Bernardino, ni Ana Maria Victoria Pilas-Pilas, Margarita Lumuntad, kay Carlos Marinas, kay Carlos Balbiran, Annabel Marinas. Lord, about this time, may ginagawa ka na, Lord, sa mga hindi pa nasasagot, kay Daniel, sa mga prayer request nila, Lord, kay Karen Grace, kay Pastora Gigi, Lord, kay Rudy Vespras, yung mga dapat na nangyari sa buhay nila na dream noon pa man, 1 year ago, o nung binata pa sila, o nung dalaga pa sila. Yung mga pangarap nila, Panginoon, about this time, it will happen. Andyan o ba kayo? Papakita ko sa inyo bakit about this time. Yan. Ganon din kay Rita Dangyo. Nandyan na pala si Rita Dangyo. Kay Boyet Sara, sa Sara family. About this time, sa San Nicolas family, kay Jovelyn, Lord, about this time. Kay Rosalina Marina, alam niyo, ako ay maraming pangarap, kaso nag-asawang maaga, but I believe, tonight, about this time, ganun din kay Teresa Malikden, yung mga bagay na hindi pa nangyayari sa mga prayer request namin nung bata-bata pa kami, mangyayari ngayong gabi. Ipakita ko sa inyo. Basahin natin, verse 1. Verse 1, balikan nung natin. About this time, another large crowd had gathered. May another set. Ang sarap. Last week ay another set of KPS. Another set of expectation. Another set of expecting from God that God will strengthen you, that God will answer us. Hello? And the people ran out of food again. At naubusan sila ng pagkain para sa panahon natin ngayon. Alam ko, ang hirap po ng pagkain ngayon. Kailangan mo pang pumunta sa palengke na may baha at naubusan tayo ng pagkain. Yung iba walang pasok, no work, no pay. Kawawa o yung mga nagtatrabaho na hindi pumapasok dahil sa bagyo. Dahil no work, no pay, paano na lang wala silang naihanda na pananalapi, aasa na lang sa relief ng gobyerno. Pero ako'y naniniwala, kahit na may bagyo po sa atin, anuman po kalalagayan nyo, mga kapatid ko kay Kristo, o pamilya nyo na naririto sa Pilipinas, I really believe that God will be the one who see the situation. No? Ang bahalang magpakain at gumamit ng mga tao para masuplayan ang kanilang pagkain. Hello? Yung family ko nga sabi ko nga sa inyo, alam nyo, nung bumaha, nung Sunday, Monday, nung Monday, nandun po ako sa bahay, silently, sabi ko, Lord, kailangan ko na talaga ng bahay. Ayoko na rito, Lord. Kasi talagang gano'n na lang, kada baha, kada ano namin, at buti na lang, napalipat ho sila. Sabi ko, doon muna kayo sa church. Nagbiyahe na ako ng Monday, maaga ako nagbiyahe, ang galing ng Lord eh. Pagbiyahe ko nung Monday, nauna na ako ng 2:00, nakalampas ako dyan sa NLEX ng mga siguro 5:45, 6:30.
Tumaas ang tubig sa NLEX, wala nang makadaan. Sabi ko, Lord, ang buti mo, kaya inuudyukan mo ko lumuwas na. At alam nyo, naawa po ako sa family ko kasi nandun sila ngayon sa church. Doon sila nag-i-stay, pati yung apo ko nandoon. Hindi ka makakilos ng gusto mo. Kaysa naman doon sila mag-stay na maraming tubig sa baba. Yung lamok, alam niyo na yung mga lamok, sabi ko, Lord, about this time, sining kasama ko ngayong gabi na mag-agree tayong lahat na about this time. Maybe we are run out of food again. We are run out of food again. Run out of supplies. Run out of comfort, strength. Pero sabi ng Bible, Jesus called His disciples and told them. Tingnan niyo yung verse 2. Tingnan niyo yung word. Dito po ako nung nagde-devotion po ako, dito ako na-touch. I feel sorry for these people. Ang dating mo sa akin, yung sinabi ni Jesus na I feel sorry. Alam mo yung parang sinasabi ng Lord na gusto ko mag-sorry sa kanila dahil wala silang pagkain na wala pa akong ginawa. Alam niyo ba yung pakiramdam na gusto mong, halimbawa, magbigay sa isang tao pero wala kang maibigay at hindi mo na ibigay? Iba yung sorry na yaon ay yung gusto mong tumulong, gusto mong lapatan yung pangangailangan ng family mo, pangangailangan ng bahay mo, pangangailangan mo sa iyong trabaho. You feel sorry but you can do nothing. But Jesus is different one. He feels sorry but He can do something. With us, we feel sorry, but we can do nothing. And praise God, meron na tayong Panginoong Yesus sa buhay natin. Alam niyo yung pakiramdam ni Jesus? I feel sorry for these people. Para sinasabi ni Jesus, they don't deserve this. Hello? They don't deserve na maubusan sila ng pagkain. Bakit? Lumalabas po yung ganitong salita sa Panginoong Yesus dahil doon sa kasunod. They have been here for 3 days. They have been here with me for 3 days, sabi ng Panginoon. And they have nothing left to eat. Sabi niya, I feel sorry for them because they are following me for 3 days. 3 days, I didn't make any miracle. 3 days. Wala akong ginawa para sa kanila kasi may pagkain pa sila. 3 days pinagkasya nila. I feel sorry for them dahil naubusan sila ng pagkain kakasunod sa akin. I feel sorry for them because 3 days. Because they want me. They don't care about their food. They don't care if somebody is being left for them to eat. Hindi nila inisip, inalantana, wala silang extra na baon. Kaya awang-awa ang Panginoon. Dahil umabot sila na naubusan. Whether we like it or not. Sa ating pagsunod sa Panginoon, sabi ni Jesus, they are been with me for 3 days and I feel sorry for them. 3 days. Kaya nga tama-tama po yung title po natin about this time. Sana nagigets niyo po. For 3 days kasusunod sa akin, they are with me for 3 days. I guarantee you, brothers and sisters, sa patuloy natin na pakikinig ng salita, sa patuloy nating pagdalo ng church, tulad po nung Sunday, blessed na blessed po ako, bumabagyo, pero naka 100 pa rin po yung dumalo sa church. They still follow Jesus, even there is typhoon, even baha na yung ibang bahay nila. And alam nyo, yung for 3 days, kasusunod, nasubukan nyo na ba? Kami mga pastor, nasusubukan po namin yan kung alam nyo lang. Andyan si pastor ng Baguio, wala ho yung allowance. Andyan mo yung pastor ng Burgos, wala rin pong allowance yung mga yan. They only follow Jesus. They are been with Jesus, working with Jesus. Pero naubusan din po kami. Naubusan din po kami ng lakas, naubusan din po kami ng reserba,
Naubusan din po kami ng finances. Nagigipit din po kami. Pero we believe Jesus feel sorry. Ano man po ang sitwasyon mo, kakadaan lang ng saod, dumaan lang ba'y pananalapi sa iyo? Na lahat ng plano mo, na ubusan ka na ng pambayad mo. Dahil nagtatides ka pa niyan, nag-o-offering ka pa. And yet ngayon, kapos na kapos ka. Are you still going to follow Jesus? Remember, these people, these 4,000 people, they never asked for miracle to make food. Hindi sila humingi. Hindi sila nagsalita na wala na silang pagkain. Hindi nila binanggit sa mga disipulo na gutom na kami. Tiniis nila yung gutom. Makasama lang si Jesus. Sumunod lang kay Jesus. Wala silang hiningi. Check it. Before the miracle, there is no prayer request that they told Jesus, give us bread, for we are hungry. They never said, we are following you for 3 days. Kindly please give us food. Hindi. Nakita na ni Jesus. Hindi pa sila humihingi. Makinig kayong maigi. Ang taong sumusunod kay Kristo, kahit hindi magsalita, alam ni Jesus kung kailangan mo na. Ano man ang kalalagayan mo ngayon, naging aluman ang business mo, naging aluman ang finances mo, naging aluman ang company na pinagtatrabahuan, alam ni Jesus. They feel sorry. He feels sorry. Because they have nothing left to eat. At tingnan niyo po yung verse 3. If I send them home hungry, kung pauwiin ko na sila kasi wala silang makakain, baka mahilo sila sa daan. Ang sabi ng verse 3, they will faint along the way. Alam ni Jesus na gutom sila about this time. Alam ni Jesus na pag pinauwi niyang gutom ang isang tao na wala siyang ginawa, mahihilo sa daan. Woohoo! For some of them have come along that distance. Sapagkat yung iba sa kanila galing pa sa malayo. Gusto ko makatch niyo po ito. Hindi masasayang ang inyong oras, ang inyong panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pagpatuloy na pagsunod kay Kristo. Hindi yan masasayang. Sapagkat hindi kayo pauwiin ngayong gabi. Hindi patatapusin ng Panginoong Yesus ang programang ito nang wala siyang ginagawa sa ating mga buhay. Hello? Parang sinasabi ni Jesus doon sa verse 3, hindi ako papayag na pauwiin sila nang hindi ko nabusog. Ngayong gabi, Lord, I pray. Ngayong gabi, lahat ng nanonood, 33 na viewers, Lord, at mga manunood pa ng replay, I pray, huwag mo silang biguin. Huwag mo silang biguin, hindi sila nagre-request sa iyo ngayon, Lord. But I believe you know what they need. You know, Lord, what they want. You know their prayer request. I pray, Lord. I pray. And I hold to your word. Kung ginawa mo ito sa 4,000, I pray, Lord, gawin mo rin sa aming kalagitnaan about this time. Kaya pala sinabi ng Panginoon about this time, 3 days they are following. Hindi niya pinakain. Kaya kung hindi siya pinakain for 3 days, makinig kayo, this is what I dig on. Within the 3 days, hindi sila pinakain. Breakfast, lunch, dinner, 3, 6, 9 meals. 9 meals. Hindi man sila pinakain ng 9 meals. Dapat nung unang day, 3 meals pa lang pinakain na sila. Bakit inaabot ng 3 days? Yung ibig sabihin ng about this time, yung hindi ginawa ng Panginoon nung first day pa lamang, nung second day pa lamang, gagawin niya into 3 days. At alam nyo na ang nangyari. Nabusog silang lahat.
At pagkatapos, may baon pang sobra. Woohoo! Ang about this time is all about, hindi ibig sabihin na ikaw ay nanghihina ngayon, ibig sabihin, wala kang pera kahapon, wala kang pera ngayon, ay tapos na. About this time, I pray. God will answer us. About this time, wala pang dumadating, I pray. Yung hindi pa niya nagawa previously, gagawin niya ngayon. Yung hindi pa niya nagawa last month, gagawin niya ngayon. Kung hindi pa nakakilala ang iyong mahal sa buhay, I pray, ngayon pa lamang makakilala na. Ibalik ng Diyos ang mga bagay na dapat para sa iyo at para sa akin. Andyan ba kayo? Ang sarap, hindi ba? Number 1 point, always remember about this time will happen. Why? Because compassions exist. Dahil sa compassion ng Lord. Paano siya hindi maabag? Number 1, they follow Jesus. Number 2, they remain with Jesus. And number 3, they have nothing left while remaining with Christ. May tatlong katangian kung bakit yung compassion ni Jesus exists. If we want that compassion will exist, number 1, we need to follow Jesus all the way. Second, whatever will be our conditions, pagod man tayo, bumagsak ka man, continue to follow Jesus. And second, remain with Jesus. Itong pinakamahirap is remain. The word remain is susunod ka pa ba? Uuwi ka na ba kung wala ka ng pagkain? Kasi hindi pa sila pinauwi. Hindi pa sila umuwi. Kung ikaw, alam mo, paubos na yung pagkain mo, di ba, uuwi ka na? Ito hindi. Eksaktong ubos na. Hindi pa sila umuwi. Hello? Pangatlo, they have nothing left. Hindi lahat ng bagay na wala, na ubusan ka, wala ng kapalit at wala ng himala ang Lord. Pakishare niyo po sa inyong wall. Hello? Nabless ba kayo? Sino yung nag-claim ng prayer niya ngayon about this time? About this time. I will hold on this word, Lord. We will hold on this word about this time. Amen? Alam niyo, sa totoo lang, talagang marubdob na po yung aking kagustuhan sa breakthrough na yun. Then, sabi ko, Lord, wag mo nang patagalin about this time. I don't know sino gagamitin mo about this time. Hello? Andyan o ba kayo? Nung nagpunta ko kami, kasi nung Sunday, nagpunta ko kami sa isang, sinelebrate po namin yung birthday ng bunso ko. Kumuha po ako ng isang ginawa ni Engineer Mel ng MHN, ganda ng lugar. May swimming pool, may receiving area. Pagtapak ko pa lamang doon, sabi ko, Lord, ganito yung gusto ko. At tapos, pag uwi naman namin, talagang sunod-sunod na ipinapakita ng Lord sa aking puso yung kabigatan for that breakthrough. About this time. About this time ay kaya ka uling ibalik ng Lord sa dati mong lakas. About this time, kaya niya uling ibalik yung iyong lakas. Kaya sila papakainin para mabusog sila, bumalik yung lakas nila. Kasi sabi ng Panginoon, hindi ko sila pauwiin ng gutom. Mahihilo sila sa daan. Ngayong gabi, hindi ko kayo pauwiin nang hindi kayo ni-revive ng Lord. Hindi kayo pinalakas ng Panginoon. Kung kayo man ay nagkasala, humingi ka ng tawad, pagkatapos bangon uli. And Jesus will do something great about this time. Compassion exists. Ito ang masarap sa Panginoon. Yung compassion niya, hindi mo kayang pigilan. Kung ang tao ay walang habag, ang Diyos may habag. Kung ang tao walang compassion, ang Diyos may compassion. Sipin mo, sabi niya, patuloy silang nananatili na sinusundan ako 3 araw, hindi ako papayag. Kaya kayo ng mga palasamba, kayo na lagi pupunta ng church, ano man ang panahon, ay talaga naman ako'y naniniwala, merong laging about this time ang Diyos. Amen po ba? Yan. Verse 4. Sabi niya, his disciples replied, how are we supposed to find enough food to feed them out here in the wilderness? Pause. Bago itong feeding for the 4,000, sa John chapter 6, kung hindi ako nagkakamali, gumawa siya ng himala for 5,000 people. The same question, tinanong niya ang mga disipulo. Pero sabi ho doon sa verse
John chapter 6, alam niya na ang kanyang gagawin. Tinanong lang niya mga disipulo para subukan. Alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Pero ang nakakalungkot, hindi natuto ang mga disipulo. Nalimutan yung 5,000 na miracle na ginawa ng Lord na pinakain niya. The same answer ang kanilang sagot. Sabi ni Jesus, how much bread do you have? 7 loaves. They replied. So Jesus told all the people, tingnan nyo, nung tinanong ni Lord, how are we supposed to find enough food? Walang sumagot. Bakit minsan, may problema ka na, tatanungin ka pa ng Lord, para ang tanong ng Lord sa'yo, anak, sa tingin mo kaya ko? Nasubukan nyo na ba yun? Yung may prayer request ka sa Lord, meron dito, babae, ganun prayer niya. Sabi niya, Lord, napakahirap na sitwasyon ko. Lord, parang hindi na mangyayari yung prayer request ko. Pero sabi ng Lord sa iyo, sa tingin mo, kaya ko ba? Kayo po. Sa tingin nyo, kaya ni Jesus? Kaya lang ba niya magpagaling o kaya rin niya magpalakas? Kaya lang ba niyang magpagaling ng bulag? O kaya din niya tayong pagpalait? Physically, spiritually, and financially. Tanungin po natin sarili natin. Sa tingin po natin, kaya ba ng Panginoong Yesus? Nung tinanong ni Jesus, saan tayo kukuha? Saan tayo maghahanap? Walang sumagot. At ilan ang tinapay na meron tayo? Sino tinanong niya? Mga tao, 4,000? Hindi ho, mga disipulo. Kaya ho kami mga pastor, ang unang tatanungin ng Panginoon sa amin, kapag hinahamon ang aming pananampalataya sa ministry, ilan bang meron ka, anak? Ilan ba ang pondo mo? Maraming plano minsan ng mga pastor eh. Kaya lang tanong ng Lord lagi sa akin, ilan ba ang sa tingin mo na pondo mo? Di sasabihin mo, ganito lang ang pondo. Gamitin mo yan, maliit na yan. Ako nang bahala sa iba. Naintindihan niyo ba ako? Saan nagigets niyo? Kasi sa Lord, number 1, sabi natin, compassion exists. Pangalawa, solution matters. Sa Panginoong Yesus, ang gusto niya lagi may solusyon. Tayo namang mga tao, gusto rin naman natin may solusyon eh. Ano ang problema ba? Ang Diyos ho ba, ang Panginoong Yesus ho ba, o tayo ang may problema? Minsan siya'y nagpagaling sa kanyang lugar, sa Jerusalem, nagpagaling siya, sabi ng Biblia, ay kakaunti ang gumaling sapagkat kakaunti ang nanampalataya. Kakaunti ang gumaling, nandun si Jesus, kakaunti ang gumaling sapagkat kakaunti ang nanampalataya. Hello? Sino may problema? Ang Panginoong Yesus ho ba o ang tao? Alam niyo ang problema, hindi ang Panginoong Yesus, hindi ang Diyos. He is so much willing. He is so much able. Pero lagi niyang tanong, sabi niya, how much bread do you have? These questions, sometimes, God will ask you. Makinig kayo. Bigyan ko kayo example. Sana ma-deliver ko ng tama. Magets niyo yung ibig ko sabihin na sinasabi ng Lord. Kung kailangan ko ng 100, 100 pesos. At ang pera ko lamang ay 10 piso. So, kulang pa ako ng 90. Para tinatanong ng Lord, ilan na ba, magkano ba ang hawak mo ngayon? Siyempre, sagot ko, 10 piso. Ilan ba yung gusto mo? 100. So, may kulang na 90. Ito ang maganda sa Lord. Yung 10, ibigay mo sa Diyos. At magugulat ka, yung 90 plus yung binigay mo, ibabalik ng Diyos.
Kaya hindi ako nanghihinayang na magtanim, magbigay, na magbigay. Hindi ako nanghihinayang. Kasi alam ko yung prinsipyo na kung ilan lang yung meron ka na pagpapala at ibinigay mo ito sa Panginoon, ako'y naniniwala, yung remaining, yung kulang, ibibigay ng Panginoon. Pangalawa, ibabalik pa niya yung binigay mo. Naintindihan niyo ba ako? Kaya sabi ni Jesus, how much bread do you have? Ano nagiging problema sa solution matters? Sabi ho ng iba, 7 loaves, they replied. Pagkatapos ho doon ay nagtanong pa ang Lord, sabi pa ng mga disipulo, meron pa tayong konting mga isda. Yun ang ginamit ng Panginoon, yung 7 bread at saka yung isda, small fish. Ginamit yun, ibinigay yun. At yung binigay na yun, yun ang dumami. Kung paano, hindi ko alam. May 3 klaseng tao. May 3 klaseng tao lagi sa buhay natin. O maging tayo mismo. Sana ma-check natin ang sarili natin. Itong pagkakataon na ito, nung sinabi ni Jesus sa verse 4, ano ho? Para ho doon sa umahabol, nasa Mark chapter 8 po tayo, verse 1 to 9 po ang pinag-aaralan natin. Sabi ho ng verse 4, how we are supposed. Jesus asked the disciples, ano ang solusyon? Hello? Makinig kayo maigi. If I learn something from the Lord, we ask for solutions, we ask for His guidance, we ask for His blessings. But the question is, are you ready to believe kung ilan lang yung meron ka? Tandaan niyo po ito. Kung ano ang bagay na hindi mo kayang magawa, huwag mong problemahin yun. Yun ang ipagkatiwala mo sa Lord. At yung kung ano meron ka na kaya mong gawin, yun ang ibigay mo sa Lord. Nagets niyo ba yun? May 3 klaseng tao about solution matters. Number 1 na tao, realistic. A realist. Realistic na tao. Yan. Ikaw ba ay realistic? Tingnan natin. Ang realist, ito yung is one who has no illusion. Wala siyang ibang iniisip. Walang miracle sa kanya, no illusion. Wala siyang nakikita, no visions. And sees things as they really are. Na tinitingnan niya ang isang bagay kung ano yung nakikita niya. Sasabihin niya kung ano yung nakikita niya. Ang tawag ko dyan, realistic. Realist. Halimbawa, meron kang panalangin. I-promote ka ng Lord sa posisyon. May tao magsasabi sa iyo, ay, hindi ka na mapropromote kasi ako nga 10 years na rito eh. Wala pa rin nangyayari. Kasi sa kumpanyang ito ay palakasan system. Realistic ang tawag ko doon. Yung taong yon realistic. Naintindihan niyo ba ako? Halimbawa, nagpre-pray ka ng bahay at lupa, kaso wala ka naman pera. Hindi ka makakabili. So, nasa isip mo, wala ka nakikita, wala nang gagawin ang Lord. Ang tawag sa iyo, realistic ka lang. Naintindihan niyo ho ba ako? Yung wala kang iniisip na wala kang pag-asa o wala kang hinahangad na mangyari sa buhay mo kasi you only live through realities. But don't forget, we are a believer. Don't forget that we have faith. Realistic ka ba? Ano sabi ng mga disipulo? Meron lang tayo 7 loaves. Realistic. May 7 tayong bread. 4,000 ang pakakainin. Realistic. Number 2 na klaseng tao. Sana natututo po kayo. Yan, sabi ni Pastora Gigi, realistic person. Nakita ko si George Yambao nandito. Hello, Kuya George, kumusta na? Buti naka-join po kayo. No illusion. Ang ibig sabihin ng realistic. Pangalawa ho ay pessimistic na tao. Pessimist. Itong klaseng taong po ito yung mga taong a person who view life with certainty may limit. That there will be nothing good for them ahead. Ito yung tinatanggap nila kung ano na yung problema at sasabihin nila, wala na tayong magagawa dyan. Pessimistic. Naintindihan niyo ba?
Parang itong sinasabi ng mga disipulo na 7 lang yung tinapay, hindi natin kayang pakainin ng 4,000. They are pessimistic. Saan tayo kukuha? Yung doon sa John chapter 6, di ba? Sabi niya ay, saan tayo bibili? Panginoong Yesus, 5,000 ito. They are pessimistic. Are you realistic or are you pessimistic? Ano ba ang tingin mo? Balikan natin yung realistic. Sabi nung ka-office mate mo, ay, dito, palakasan lang dito. Wala ka ng pag-asa. Wala na tayong pag-asang ma-promote kasi hindi naman tayo kilala sa company. Pessimistic ang tawag doon. Nilalagyan mo na ng tuldok ang isang bagay na mahirap ang sitwasyon because you have a limit. If we set ourselves, our faith with a limit, you are a pessimistic believer. Sabi ng isa, dinekleran siya na you have cancer, hindi ka nagagaling. Realistic. Tinignan mo yung realistic ng science. At naging pessimistic ka at sasabihin mo, sige Lord, kung hanggang dito na lang ang buhay ko. Nagigets niyo ho ba ako? Hello? Are we realistic? Are we pessimistic? Solution matters to Christ. Ang number 3 na inaanap ni Jesus sa atin, nakasabayan ng pananampalataya, is the optimist. Yan po yung pangatlong klaseng tao. Ang optimistic po is a one who take a very positive approach to life and always believe that everything will work out for the best. Yan ang optimist. Ang optimist na tao, he took the hard situation but seeing a positive approach. Nahihirapan siya, may problema siya, pero tinitignan niya ito na kahit mahirap, malalampasan niya. Optimistic. Katulad ng babaeng dinudugo na sinare ko sa inyo for 18 years. Sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng Panginoong Yesus. Ako'y gagaling. Sabi ng mga doktor, reality check is dinudugo siya 18 years. Reality check, walang doktor na magpagaling. Naging pessimist siya. Ang sabi ng ibang doktor, sorry, ginawa na namin ang lahat. Wala nang mangyayari, hindi ka nagagaling. Pessimist yung mga doktor. Pero ang babae ito na dinudugo for 18 years is an optimistic believer. Ano uli ang optimistic? I'm going to repeat it again. It's the person who takes a very positive approach to life and always believe. Lagi siyang nananampalataya that everything will work out of the best. Lagi siyang nananampalataya. Katulad ko, nagpre-pray ako ng bahay ng lupa at lagi ko kaming bahala lagi dyan sa Maluwod. Nagpre-pray po ako. Saan ako kukuha? Wala. Pero lagi kong tinitingnan ang isang bagay na reality, isang bagay na mahirap optimist with a very positive approach. Anong very positive approach? Soon, Lord, you will give it. Nung na-promote po ako sa trabaho sa Dubai, sabi ng iba ay palakasan dito sa company. Pero sabi ko, Lord, ang puso ng ari ay nasa kamay mo. Hindi habang panahon ay normal ang posisyon ko. Then at that time, one day dumating, pinatawag ako ng CEO. Di ba na-istorya ko na sa inyo? Ginawa na ko ng isang department na ako lang ang hahawak. Paano mo ba titingnan ang bagyo ngayon? May 2 bagyo ngayon, yung isa paalis na, may dumadating pa. Paano mo siya tinitingnan? Nakikinig ka ng forecast sa balita. Nag-worry ka kasi maraming bagyo. Pero nung nakinig ka, sabi kanina, nung nakinig ako, si Dante palabas na po bukas, Thursday ng umaga. Pero itong isa ay papasok. Ngunit ito po ay inaasahan na ito ay lalabas. Kahit nakikita mo madilim ngayon, parang kang gusto mo nang pumunta ng Sabado sapagkat yung pangalawang bagyo ay lalampas na.
Hello? Paano ba natin tinitingnan ang bawat pagsubok sa buhay natin? Paano mo ba tinitingnan ang sarili mo? Sa tingin mo ba yung posisyon mo na hanggang clerical ka lang? O hanggang taga-map ka lang, taga-linis ka lang? O meron kang isang puso na may gusto kang gawin sa Panginoon? Pero syempre, tutulungan mo sarili mo. Ito kasi, 7 tinapay ang ibinigay kay Jesus. Yun ang ginamit, kapatid. Ayaw ng Lord na tamad ka, magpe-pray ka lang na wala kang ginagawa. Do your part, God will do the rest. Naintindihan niyo ba ako? Parang naalala ko yung pinanood ko, na paborito kong aktor si FPJ. yung siya po, ang pangalan po niya ay si Epemaco Velasco. Nag-umpisa lang as a janitor. Hirap ng buhay. Pero nagpatuloy siya, nag-aaral siya ng abogasya. Sapagkat tinitingnan niya, sarap. He views his life with positive. Gustong-gusto ko yung pelikula mo yun na naging NBI director siya. Galing sa pagiging janitor. Kung tinitignan mo ang buhay mo lamang na hanggang janitor ka at wala kang gagawin sa iyong buhay, wala nang mangyayari. It's not about our age. It's not about if we are old or young. It's all about us. Are you optimistic? Si Jesus, sabi niya, 3 araw na sumusuntok. Gusto ko silang pakainin. Even Jesus is an optimist person. Kinuha niya yung kaya lang niya na ibigay sa kanya at ito'y pinanalangin niya at ito'y dumami. May sobra pa. Because solution matters. If we need a solution, ask ourselves, Lord, I'm sorry if I am always realistic. Lord, I'm sorry if I am pessimist, Lord. Lord, I'm sorry. But now I am willing, I'm an optimist, Lord. Hindi habang panahon, ganito buhay ko. Yan po lagi kong binabanggit noon. Hindi habang panahon, tatapakan ako ng tao. Hindi habang panahon, Lord. Naintindihan niyo ba ako? Laging may nakikita. Daniel, meron ka pa rin makikitang bagay na ipapakita ng Diyos sa iyo. Ganon din sa iyo, Boy at Sarah. Ganon din sa iyo, Rebecca Duro Espiritu. Rosalina Marina. Bubuhayin ng Diyos yung talagang gusto mo nung ginagawa pa. Yung iba sa inyo, kahit nanay na, nasa puso niya noon ang magnegosyo, hindi siya sinuportahan, gawin mo uli ngayon. Kahit sa maliliit lamang. Huwag mo maliitin ang maliit mo. Bagay na meron ka. Katulad kay Peter Sampaga, palaki ng palaki ng palaki. Huwag tayo laging nawawalan ng pag-asa. Ang 4,000 na ito, gutom, 3 araw, sumusunod kay Kristo. Hindi iniwanan si Kristo. Hindi pumayag si Kristo na sila'y pauwi. Tayo pa kaya na lagi tayong gutom sa salita ng Diyos? Tayo pa kaya na laging pinipilit maging matatag na pananampalataya, kahit ikaw ay binabatikos, kahit ikaw ay hinahamak ng iyong kapwa Kristiyano o kapitbahay mo, naging matatag ka pa rin. Tayo pa kaya na nais nating manatili kay Kristo, hindi papayag si Jesus na hindi niya gagawin ang dapat niyang ginawa noon pa man about this time. Because solution matters. Hello? Solution matters. Andyan mo ba kayo? Sino na bless? Ngayon, alam niyo na 3 klaseng tao. Pag may kausap kayo, ay, realistic na tao to. Ay, itong taong ito ay pessimist to. Alam niyo, ang gusto kong kasama lagi, optimist. Yung mga leader natin, nakakatuwa. Yung mga leader natin sa Dagupan, I praise God for their life. Lahat po ng mga leader natin, I really blessed. I am so blessed about their life. Nung may pinakita ng Lord na papalitan yung TV natin, palitan mo na yung malaki, anak, sabi ng Lord sa heart ko, binaba ko sa mga leader, kanya-kanya, sila talagang nagsabi, kaya natin yan, Bishop. Sabi ko, ganito ang presyo mga kapatid, kaya ba natin to? Kaya natin yan, Bishop. Ganun din yung nangyari sa aircon nung nasunog ang Dagupan.
Nasunog yung aircon, ang init, dalawang malalaking aircon. Sabi ko, paano kaya ito? Kaya ba natin? Kaya yan. There is always solution in Christ. Again, I'm going to repeat it again. There is a solution in Christ. Ikaw na inatake sa puso. Ikaw na yung kalahati ay mahirap mong igalaw. Kung talagang optimist ka, pipilitin mo yung hindi mo maigalaw, ni gagalaw mo. Bago mo ito magalaw, itong kanan, isipin mo muna sapagkat lahat ng ugat na ito ay nakakonekta sa iyong isipan. And I believe, I really believe, yung babae nga, 18 years, mahipo ko lang yung laylayan. I challenge those na paralyzed. I challenge you. God, Jesus, will touch you right now and will heal you. Maigalaw mo ang iyong mga daliri. Unti-unti, lahat ng iyong lakas, babalik. I feel sorry for them, for they don't have any food left. Hello? Andyan ba kayo? Ang sarap di ba? Kaya nung ibinigay na sa verse 6, so Jesus told the people to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves, kinuha niya 7 loaves na binigay, thank God for them, and broke them into pieces. Listen, kaya kayo mga kapatiran, sa amang churches po kayo, makinig ko kayo maigi. Kung gusto natin magamit yung principle na dumadami ang isang bagay, ang ginamit ng Lord, merong nagbigay. Malaga po sa church yan. Tinuturo ko ito not because of prosperity gospel. It is because for your own sake. Naintindihan niyo ba ako? Pagkatapos nakuha po yung 7, he broke it. He broke it. Sabi ko ng Bible he thanked God, broke them into pieces, pinaliit-liit. Pinagkasya-kasya. He gave them to his disciples who distributed the bread to the crowd. A few small fish were found too, so Jesus also blessed this and told the disciples to distribute them. Those who follow Christ, those who remain with Christ, and those who have nothing left, I tell you, number 3, after the solution matters, number 3, distributions will happen. Distribution will happen. You will become a channel of blessing to others. Nung nandun kami sa may lugar na may swimming pool, sabi ko, kay Engineer Mel nga, sabi ko, Engineer, gusto ko ganito. Siguro kung may ganito na ako, yung mga leader natin siguro, every Sunday service ng afternoon, baka lagi nandito yung mga yun. Naintindihan niyo ba ako? Kasi ganun ang Lord Gusto niya maibigay niya sa lahat. At wala siyang malampasan. Hello? Walang malampasan. At yun ang prayer ko ngayon sa inyong lahat na naka-join. Walang lampasan ng Diyos sa atin lahat. Distribution will happen. Verse 8. Yan. Lapit na ako matapos. They ate as much as they wanted. Woohoo! Sarap, Ang sarap bulayin, 3 days silang sumunod, hindi sila humingi sa Panginoon. Naubusan sila. Pero nung napansin ni Jesus ang kalalagayan nila, Lord, prayer ko, pansinin mo ang kalalagayan namin. Pansinin mo ang kalalagayan ng lahat ng viewers, Lord. Lahat ng nakapanood, Panginoon, ng live na ito, pansinin mo ang kalalagayan namin. Nung napansin ng Diyos yung kalalagayan ng mga taong ito, nang pansin ni Jesus, sabi ng Bible, they ate as much as they wanted. Pag dumating ang breakthrough sa buhay mo, i-enjoyin mo ito. Woohoo! I-enjoyin mo ito. Kanina, pinapanood ko na naman po yung
Hindi naman po ito, hindi naman po siya craving, hindi naman po siya greedy. Natutuwa lang ako sa pinapanood ko kanina sa Facebook, yung kapinpin ho na vlogger, Talagang grabe niya malin yung mga kapatid niya, yung nanay niya, bless niya. Sabi ko, Lord, ito yung heart ko. Buti siya, may kakayanan, ako wala. Gusto kong gumawa, pero wala akong kakayanan. Sabi ko kanina sa table ko, napayak nga ho ako eh. Nung pinapanood ko yun, bigla ho akong na-touch ng Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng kakayanan. Kaya ko rin magpasaya ng ibang tao. Kaya kong pasayahin mga kapatid ko, mga ate ko, mga kuya ko. Kaya kong pasayahin mga leaders. Kaya kong pasayahin, Lord, yung mga taong nais mo. That I feel sorry for them. Naintindihan niyo ho ba ako? Yung heart ni Jesus, may kakayanan siya eh. Ako, walang kakayanan, but I feel sorry for them. One day, about this time, masarap po kasi sa puso yung marunong ka magbigay. Hello? Alam niyo sa church, sa Dagupan, basta may blessing po kami, kumakain po ang lahat. Ang mga leader, nagpapakain po kami. Pag wala, wala. Pag meron, pinapakain po namin. Andiyan po ba kayo? Ang sarap pong i-distribute ang isang bagay na alam mo, nakakakain sila hanggat gusto nila. Hanggat meron sila. Ang sarap po pasahin ng isang tao na malapit sa iyo, na hanggat maaari ay you feel sorry for them na hindi nila na-enjoy noon. Kaya kayo, buhay pa magulang nyo, you feel sorry for your parents. At may kakayanan ka ngayon, i-bless mo parents mo. I-bless mo sila. Ibila mo sila ng damit nila. Pakainin mo sila. Ano man, blessing, ibigay mo kahit may asawa ka na. Naintindihan niyo ba ako? Nagawa niyo na ba yan? I challenge you, umpisan niyo muna sa family niyo. Remember this. Remember this. Kasi marami magaling sa ministry, napapabayaan ng family. Gawin mo muna sa family mo at madali mo nang gawin sa ministry. Hello? Andyan ba kayo? Kaya ang pangatlo po natin, sabi ho rito ay, they were about 4,000 men in the crowd that day, and Jesus sent them home after. Jesus sent them home after they have eaten. Pagkatapos gawin ng Lord ang lahat ng bagay na pinagpe-pray mo about this time, matutulog ka ngayong gabi na may kapayapaan. Number 4, satisfaction will be met. One day, God will satisfy your heart. God will satisfy your faith. God will satisfy all your waiting period. God will satisfy every sufferings that you have gone through. God will satisfy you and said, I am the same yesterday, today, and forever. And He will say unto you, Son, maiksi na ba ang aking kamay para gumawa ng himala? And you will say, Lord, thank you. Amen po ba? Uulitin ko po. I-repack ko natin. About this time. Sinabi ko natin na about this time ay mga bagay na ginawa na dapat noon pa, pero ngayong gagawin. Kaya itong may about this time, it will happen. Why? Because number 1, compassion exists. And number 2, solution matters with God. Number 3, distribution will happen. God will distribute all your answered prayer. And number 4, satisfaction will be met. Once we followed Christ, once we remain in Christ, at kapag ikaw ay nawalan, for sure,
satisfaction will be met. Huwag lang po tayong mainip. Amen po ba? Let us pray. Lord, maraming salamat in your word about this time. The three words, Lord, will remain in our faith. About this time, sasagutin mo ang bawat isa na dapat noong pa nangyari nung sila ay mga bata pa, binata pa, nung mga wala pa kaming mga asawa. About this time, Lord, lahat ng regrets namin sa buhay, isinuko namin ito sa iyong paanan nung sumunod kami sa iyo. Maaring kami ay nagkamali sa desisyon. Pero nakita mo, Lord, nais naming pabago, nais naming manatili sa iyo. Ano man ang comment ng marami, ng tao, about this time, we will follow you and we will remain with you. It is written in your word, if we remain in you, you will remain in us. Don't send us away into this world, Lord, without doing nothing. Fill us, Lord, with your presence. You know our needs. Alam mo pangangailangan namin. Alam mo, O Diyos, kung saan mo kami tutugunin. Alam mo ang sitwasyon ng bawat isa. Alam mo ang kalalagayan ng bawat isa. Alam mo, Panginoon, ang bawat pamilya ng bawat isa. We are leaving it to you because about this time, you will do something great in our life. We thank you. We bless you. In Jesus' name, Amen at Amen. Kayo ba ay napagpala? Kayo ho ba ay na-bless? Ako ho, na-bless po ako. Nahawakan ko po itong about this time. Ano ho, gawa, sana po may magpo-post po sa inyo, sa wall namin, o ano pa man, mga preaching o Bible study na shinare dito sa Powerhouse, gusto ko marinig, na na-bless kayo, maaring matagal na hanggang ngayon naalala niyo pa rin. Let me know. At ipopost ko po sa Facebook. Mag-message po kayo sa akin o kaya dyan sa comment, anong preaching, anong title ng preaching, anong text, anong word na hindi mo nalilimutan na isinare dito sa Powerhouse Online Bible Study na hanggang ngayon iniingatan mo. Let me know. At kung may answered prayer ka na doon sa hinawakan mo sa preaching, then let me know. Ano home preaching ang blessed na blessed kayo, let me know. Hello, panoorin nyo yung Sunday, magbe-bless po kayo. Yung mga hindi pa ho nanood. Amen po ba? Talagang umabot na ata ng 3,000 o 2,000 viewers. Hindi ko alam kung ilang viewers na ngayon. Kaya muli, marami pong salamat. Bisitahin nyo lang po ang ating page. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ako po ang inyong nakasama sa Panginoon, Brother Jerome ng DOJ Dagupan. Diyan po kami sa corner ng Burgos at ng Perez, second floor. Sa baba po niya ay 7-Eleven. Makakasama niyo po kami dyan. If you want to join, wala ko kayo naatinan, join with us. At magalak po namin kayong tatanggapin. Ano ho? Kaya muli, ito po si Brother Jerome ng DOJ Dagupan, nagsasabi po sa inyo. Hindi ibig sabihin na wala pa yung answered prayer mo ay tapos na ang Diyos. About this time, lahat ng hindi pa niya nagawa sa buhay natin, gagawin niya sa atin. That's for sure. About this time. May the Lord bless you, your whole family. May the Lord heal you. May the Lord strengthen you. God bless us all. Don't forget about this time. God bless and shalom.